balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali. Ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Nationwide Job Fair isasagawa ng DOLE sa May 1. Kabuang 671 million pesos na livelihood projects ipamamahagi sa mga benepisyaryo kasama ang mga apektado ng El Nino phenomenon sa araw ng paggawa. LRT2 at MRT3 may libreng sakay para sa mga manggagawa sa Miyerkules, May 1. Kahirapan, sakit at kagutuman kabilang sa mga bagong laban na kailangang harapin ngayon ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At 43% ng mga Pinoy panig sa Estados Unidos kaysa China kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea ayon sa isang survey. Una sa ating mga balita. Magpapatupad ng rollback ang mga kumpanya na langis sa kanilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Aabot sa 30 centavos hanggang 40 centavos ang inaasahang bawas sa presyo ng kada litro ng diesel, habang 10 centimos hanggang 20 centimos ang posibleng maging bawas sa presyo ng kada litro ng gasoline. Sa Lunes, inaasahang ilalabas ang final price adjustment na ipatutupad naman sa araw ng Martes. Patuloy na nagsasagawa ng clearing operations ang Metropolitan Manila Development Authority sa Mabuhay Lanes sa bilang paghahanda sa partial closure sa EDSA Kamuning Flyover. Partikular na isinasaayos nila ang area ng Panay Avenue, Scout Borromeo, Sergeant Esguera at Samar Avenues. Ang mga ito ang magsisilbing alternatibong ruta na maaaring daanan ng mga sasakyan pagsapit ng May 1. Bukod sa pagpapaalis sa mga sasakyang iligal na nakaparada sa mga sidewalk, kasama rin sa isinailalim sa clearing operations ang mga vendor at mga nakatambak na basura. Ang Kamuning Flyover ay bahagyang isasara upang bigyang daan ang gagawing retrofitting sa tulay. May handog na libreng sakay ang Department of Labor and Employment o DOLE katuwang ang Department of Transportation para sa mga manggagawa sa darating na May 1. Ito'y bilang pakikisa sa pagdiriwang ng Araw ng Paggawa o Labor Day. Magsisimula ang libreng sakay sa LRT2 at MRT3 ng alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Para maka-avail ng libreng sakay, ipakita lamang ang inyong company ID o kaya ay anumang government-issued ID kung walang company ID at edad 18 pataas. Magsasagawa ng Nationwide Job Fair ang Department of Labor and Employment o DOLE sa darating na Mayo 1 o Araw ng Paggawa. Kalinsabay nito ay ang paglagda naman sa kasunduan ng ilang ahensya ng pamahalaan para sa pagpapatayo ng Workers Rehabilitation Complex. Ito ang balita. Ang Labor Day po ay para sa mga manggagawa. Mas pinalawak pa ng Department of Labor and Employment o DOLE ang programa nito na inihanda sa darating na Mayo 1 o Labor Day. Ayon kay Undersecretary Benjo Benavides, pangunahin nilang inihanda ay ang malawakang job fair sa buong bansa para sa mga nais na magkaroon ng trabaho. Bukod dyan, sinamahan pa nilaan niya ito ng iba pang aktibidad. Ang kaibahan po ngayong taon ay minarapat po naming mas ilapit ang aming mga programa at serbisyo sa mas marami po nating kababayang manggagawa. Kaya napagpasyahan po ng aming kalihim ng Department of Labor and Employment na magsagawa po kami ngayong taon ng mga job fairs, mga kadiwan ng Pangulo Markets or Site, payout, tupad payout, or DILP awarding. Hindi po sa iisang lugar ng mga regional hubs o centers, kundi po sa napakaraming lugar or site sa mga probinsya at mga munisipyo. Mayroong 120 sites o lugar sa bansa ang itinakda ng DOLE na pagdarausan ng pamamahagi ng livelihood project. Ayon pa kay Yusek Benavides, aabot sa 671 million pesos ang nakalaang pondo para sa mga beneficiaries.
Ito po ay magbibinipisyo sa halos 35,000 na mga livelihood beneficiaries. Kasama rin sa mabibigyan ng ayuda ay ang mga naapektuhan ng El Nino. Pati ang mga nais na mag-enroll sa TESDA ay maaaring magpunta sa May 1 Job Fair ng DOLE. Magkakaroon din po ng mga TESDA demo skills sa mga lugar ng job fairs. Ganon din po yung mga booth for the enrollment po ng TESDA training. Ito po ay may bilang na halos 70 sites. Samantala kasabay ng Labor Day celebration ay isasagawa sa Malacanang ang paglagda sa Memorandum of Understanding ng 5 ahensya ng pamahalaan at isang local government. Ito'y kaugnay sa pagpapatayo ng Workers Rehabilitation Center Complex sa Tanay, Rizal. Ito po ang tutugon sa ating mga kababayang manggagawa na nakaranas ng work-related accident or injury. Gusto po natin na kahit po nakaranas po sila ng aksidente o nabalian po sila o nawalan ng isang bahagi ng katawan, gusto po nating sila ay makabalik bilang manggagawa. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasa Lapu-Lapu City kanina si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan pinangunahan niya ang paggunita sa ika-503 anibersaryo ng Lapu-Lapu Day of Victory at Mactan. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtataas ng watawat at pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Lapu-Lapu kaninang umaga. Bahagi ito ng paggunita sa 503rd anniversary ng Victory at Mactan sa Liberty Shrine sa Lapu-Lapu City. Ayon kay Pangulong Marcos, buhay na buhay ang diwang makabayan hindi lamang sa Mactan o sa Cebu, kundi sa buong Pilipinas. Ang diwang ito ay hindi anya mabubura sa paglipas ng panahon. At ayon kay Pangulong Marcos, may mga makabagong pagsubok ngayon na hinaharap na ang solusyon ay hindi dahas o armas. Ngunit sa panahong ito, may mga makabagong pagsubok tayong hinaharap na ang solusyon ay hindi dahas o armas. Nangangailangan ito ng ating katapangan, ng ating pagkilos at higit sa lahat ang ating pagkakaisa. Ayon kay PBBM, patuloy itong nilalabanan sa kasalukuyan at nagwawagian niya ang bansa. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng maraming pagamutan na nakukubkub natin ang mga sakit, sa pagtayo ng dagdag ng mga paaralan na sasagip natin mula sa mundo ng kadukhaan ang mga batang salat sa kaalaman. Sa pagbaha ng tulong sa ating mga pagsasaka, pinapaatras natin ang kahirapan na umaalipin sa kanila. Sa pagbubukas ng mga pagawaan at negosyo, ginagapi natin ang salot na kawalan ng hanap buhay. Yan ang hamon ng ating panahon. Nanawagan si Pangulong Marcos Jr. na ipagpatuloy ang ipinaglaban ni Datu Lapu-Lapu, lalong-lalo na ang pagsiguro na ang bansa ay patuloy na umuunlad. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Top choice sa pagkapangulo ng mga Pilipino si Vice President Sara Duterte. Batay ito sa opinion survey ng Oculum Research and Analytics sa first quarter ng 2024. Sa 3,000 respondents, edad 18 pataas sa buong bansa, 42% ang pabor kay BP Duterte sa pagkapangulo. Pangalawa sa pwesto si Senator Rapi Tulfo na may 17%. Pangatlo naman si dating Vice President Leni Robredo. Pasok naman sa top 6 presidential bets sina dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, Senator Amy Marcos at dating Senador Manny Pacquiao. Gayun din sina Senator Robin Padilla at House Speaker Martin Romualdez. Nais ng 43% ng mga Pilipino na pumanig ang Pilipinas sa Estados Unidos kaysa sa China sa usapin ng maritime dispute sa West Philippine Sea. Batay ito sa survey ng Oculum Research and Analytics. Ito ang balita ni Rosalie Cos.
Lumabas sa isang national survey ng Oculum Research and Analytics na maraming Pilipino ang gustong pumanig ang Pilipinas sa Estados Unidos kaysa sa China sa usapin ng pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea. 43% sa 3,000 survey respondents ang nagsabing dapat ilinya ng Pilipinas ang sarili sa Amerika. 3% lang ang pabor sa China. Gayunman, kapansin-pansin ding 40% o mataas ding bilang ng mga Pilipino ang walang nais panigan sa pagitan ng Amerika at China sa usapin ng maritime dispute. Batay naman kay Dr. Joseph Mercado, Oculum Research and Analytics Chief Statistician, na ilalahad ng survey results ang opinyon ng publiko kaugnay ng matinding international issue na ito. Samantala, lumabas din sa survey na 17% lang ng mga Pilipino ang may tiwala sa China, pinakamababa sa 16 na bansang nabanggit sa survey. Most trusted naman ang Amerika na may 75% trust rating. Ayon kay Mercado, posibleng refleksyon ng high trust rating ng Amerika sa global influence nito at perception bilang pangunahing kaalyado ng Pilipinas. Samantalang ang mababang antas ng pagtitiwala naman ng mga Pilipino sa China ay resulta ng geopolitical tensions, economic competition, territorial disputes o concern sa human rights at political issues. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang joint o multilateral maritime exercise sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at France sa exclusive economic zone ng bansa. Ang mga kalahok na bansa ay nakikibahagi sa pagpapatuloy ng Division Tactics Drills na naglalayong palakasin ang kanilang combat readiness at operational effectiveness. Ginamit naman ng Philippine Army at US Army Pacific ang kani-kaniyang artillery weapon sa isinagawang live-fire exercise sa Laur, Nueva Ecija. Ito ang balita ni Jed Neresina. Nagsagawa ng flight quarters operations ang Philippine Navy vessel BRP Davao del Sur bilang bahagi ng isinasagawang exercise Balikatan 39-2024 multilateral maritime exercise. Kasama sa MME ang cross-deck landing at simulated medical evacuation maging ang casualty evacuation na nagpapakita ng high-level coordination at interoperability sa pagitan ng mga kalahok na bansa. Matagumpay din ang Division Tactics Drills sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines, US Indo-Pacific Command at Vendôme Frigate ng French Navy. Isang mahalagang bahagi ng Exercise Balikatan 24 ang MME kung saan ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na BRP Davao del Sur at BRP Ramon Alcaraz kasama ang USS Harper's Ferry ng US Navy at Vendôme ng French Navy ay nakikibahagi sa iba't ibang maritime drills. Magbibigay ng pagkakataon ng 5-day exercise para mahasa ang critical skills ng mga kasali sa pamamagitan ng magkakaibang hanay ng mga aktibidad. Kasama sa mga aktibidad na ito ang communications exercise, photo exercise, maritime search and rescue with man overboard exercise at iba pa. Samantala higit 100 sundalong Pilipino at Amerikano naman ang nakilahok ngayong taon sa Salaknib Live Fire Exercise 2024 sa Nueva Ecija. Ginamit ng Philippine Army ang artillery asset na 105mm weapon at 155mm M777 howitzer ng US, habang ang US Army Pacific naman ay nagpasabog ng sunod-sunod gamit ang 4 na howitzers ng Philippine Army na 2 105mm M101 at 2 Atmos 2,155mm self-propelled artillery howitzers. Kayang umabot ang nasabing mga ammunition o bala ng hanggang 5 hanggang 40 kilometro depende sa dimensyon o bala na ginamit. Parehong masaya ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa pakikilahok sa nasabing aktibidad sa Balikatan ngayong Abril. What you saw under the nets and on the pieces is exactly why we're here, is to build the partnership between ourselves and the Filipino Army. And so, he hit on it. We started a couple of weeks ago with some classes and courses to discuss the different particularities of the two systems. And then what you saw was the culmination of that event, where we had young soldiers and officers from the Filipino Army working in various jobs under our nets. And then we turned right around and walked over and got a chance to shoot on the M2 Alpha 2s and then the Atmos system, which
I'll be honest, a lot of our guys were very excited to get after. So yeah, it was great event. We also learned a lot from our American counterparts. The U.S. Army, they brought a lot of new equipment and introduced new trainings to learn how to use those equipment, learn how to operationalize those capabilities that is new to us. So with the subject matter expert exchanges, we have learned a lot from. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pupulungin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga ahensyang may kaugnayan sa pagpapatupad ng Expanded Solo Parents Welfare Act. Ayon kay Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, lain itong mapabilis ang pagpapatupad ng batas. Ito ang balita ni Rosa Licos. Nakatakdang i-convene ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Interagency Coordinating and Monitoring Committee sa susunod na linggo. Ito ay upang talakayin ang mabilis na pagpapatupad ng Expanded Solo Parents Welfare Act o Republic Act No. 11861. Layo ng batas na maisulong ang karapatan ng solo parents sa bansa. Gayon din upang matiyak na natatanggap nila ang mga karampatang benepisyo sa ilalim ng social protection programs ng pamahalaan. September 2022 pa nang lagdaan ng Implementing Rules and Regulations ng Expanded Solo Parents Welfare Act. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, dapat may comprehensive packages na para sa solo parents ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan, gaya ng Technical Education and Skills Development o TESDA, Commission on Higher Education o CHED, at iba pa. Kamakailan inihain ni Bagong Henerasyon o BH Party List Representative Bernadette Herrera, House Deputy Minority Leader, ang House Resolution No. 1681. Layo nitong imbestigahan ng Kamara kung naipatutupad ba ng maayos ang Expanded Solo Parents Welfare Act. May mga ulat anya na hindi nakatatanggap ng kaukulang benepisyo ang mga single parents sa ilalim ng batas at wala ring solo parent ID. Maraming walang solo parent ID. If you look at all the reklamo, hindi nila alam saan sila kukuha ng ID. So ibig sabihin yung munisipyo or LGU, hindi sila nagpapa-apply sa mga solo parents. Yun pa lang number one, basic pa lang yun eh. To recognize you as a solo parent, to get the benefit, wala ka na kaagad ng solo parent ID. Hindi katulad ng PWD ID, hindi katulad ng senior citizen ID. Suportado naman ng isang makabayang black lawmaker ang hakbang upang ma-empower ang Pinoy solo parents. We agree with Kong BH kasi importante po yun sa mga solo parents eh. Pag solo parent ka kasi isa ka lang eh na kumakargo ng lahat. So kung isa ka lang na kumakargo ng lahat, kahit maliit lang na amount na kailangan mo para makatulong sa mga anak mo, gagawin mo. Batay sa datos, tinatayang may 15 milyong solo parents sa Pilipinas at 95% sa mga ito ay kababaihan. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magbibigay ng karagdagang medical assistance ang Department of Social Welfare and Development sa mga dialysis patient para sa mga may chronic kidney disease. Nakaloob dito sa Memorandum of Agreement na nilagdaan sa pagitan ng DSWD, Philippine Society of Nephrology at ng Samahan ng mga Dialysis Patients. Ito ang balita ni Harry Ilagan. Isang paraan ang pagdadialysis para mapahaba pa ang buhay ng mga may chronic kidney disease o CKD. Kaya naman magbibigay ng karagdagang medical assistance ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga may sakit na CKD. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Ada Colico, bagamat hindi pa sakop ang kabuang gastusin ng mga pasyente, ay malaking tulong pa din ang naibibigay na assistance ng gobyerno sa mga pasyenteng may CKD.
Kahapon, nilagdaan ang isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng DSWD, samahan ng mga pasyenteng may sakit sa kidney na Dialysis PH Support Group, Philippine Society of Nephrology at private sector na Heland. Sa pamamagitan po ng aming partnership, kami po ay magbibigay ng medical assistance doon po sa ating mga CKD patients. Pag sinabi po medical assistance, ito po yung tulong na binibigay namin in terms of yung kanilang medical bills or yung mga laboratories, at the same time, yung mga medical supplies na kailangan nila sa treatment. Layo nitong matulungan ang mga CKD patient na makakuha ng dialysis treatment na may high technology hemoperfusion. Ito ay isang makabagong teknolohiya na malaki ang may tutulong sa pagbabalanse ng electrolyte, maalis at masala ang toxins o dumi sa dugo upang hindi na humantong sa malalang komplikasyon. Ang pinag-usapan ngayon dito sa ating hapon na to ay kung paano tulungan ang mga pasyenteng nagdadialysis. So alam naman natin na may mga substance or toxins na hindi lang natatanggal sa ordinaryong dialysis. Itong bagay na to na tinatawag nating hemoperfusion ay maaring makatulong magtanggal ng other toxins na present sa katawan ng ating mga pasyente. Isa si Reynaldo Abacan Jr. sa milyong-milyong Pilipino na nagdadialysis dahil sa chronic kidney disease. Anya, 13 taon na siyang sumasailalim sa dialysis at hirap na siyang magpa-treatment dahil sa mahal na gamutan. Pagka-confine ko sa ospital, kinabukasan for dialysis na ako. So wala po kong kaalam-alam sa dialysis treatment noon or sa chronic kidney disease. So nakakalungkot po kasi hindi ko man lang po napaghandaan. Ayon pa kay Reynaldo, magiging malaking tulong para sa kanilang habang buhay na nagpapadialysis ang ibibigay na medical assistance ng DSWD para may pangbayad sa gamot, laboratory at iba pang therapy. Alam niyo po, laking pasalamat namin sa DSWD dahil higit pa po sana nakukuha namin assistance doon ay magkakaroon pa po ng tie-up na ganito, which is malaking bagay po. Dagdag pa ni Asek Colico, bukod sa valid ID ay kakailanganin ng mga pasyente ang iba pang requirements tulad ng case study report galing DSWD, mga listahan ng kanilang babayarang laboratory at gamot sa ospital para sa ibibigay na assistance ng DSWD sa pamamagitan ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation. After this MOA signing, effective na po yung ating partnership. Ibig sabihin po, yung ating mga patients ay maaari na pong pumunta sa ating mga DSWD offices. Particularly, meron po tayong mga regional offices na kung pwede po nilang puntahan upang humingi po ng medical assistance. Payo naman ni Dr. Alasamonte sa mga Pilipino na prevention is better than cure. Kaya magpakonsulta agad sa doktor kapag may nararamdamang malubhang sakit sa katawan. Kami sa Philippine Society of Nephrology, aming sinasabi na wag na nating hintayin na magkasakit ka. Ang importante, iwasan mo na. So kung kayo ay diabetic, may high blood, may family history na may sakit sa kidney, kayo naninigarilyo, inom ng mga gamot na hindi prescribe ng mga doktor, magpa-check up na para hindi na kayo humantong sa pagdadialysis. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating ulat panahon ngayong araw ng Sabado, mainit at malinsangan na panahon pa rin ang ating mararanasan sa Metro Manila at sa malaking bahagi ng bansa. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Daniel James Villamil, ito ay epekto pa rin ng easterlies o ang mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko. Wala pa rin binabantayan na low pressure area o sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Subalit, asahan pa rin aniya ang mga tsansa ng mga papulong-pulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat na dulot ng localized thunderstorms sa hapon o gabi. Makararanas pa rin ng matinding init na panahon ngayong araw sa buong bansa. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 48 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City sa Pangasinan, 46 degrees Celsius sa Apari, Cagayan, nasa 45 degrees Celsius sa Sinait, Ilocos Sur, Bacnotan, La Union, Tuguegarao City, Cagayan, Pili, Camarines Sur at sa Giwan, Eastern Samar. 44 degrees Celsius sa Lawag City, Ilocos Norte, Subic Bay, Olongapo City,
Sangli Point, Cavite, Aborlan, Palawan, Virac, Catanduanes at Rojas City, Capiz. Maaring umabot naman sa 43 degrees Celsius ang init na mararanasan sa NAIA sa Pasay City, MMSU sa Batac, Ilocos Norte, ISU Itiague, Isabela, Iba, Zambales, Clark Airport sa Pampanga, Valera, Aurora, Kasiguran, Aurora, Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro, Legazpi City, Albay at sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao Region. Patuloy na nagpapaalala ang mga eksperto na manatiling hydrated at hanggat maaari ay iwasan ang paglabas ng bahay kung hindi naman kinakailangan. Sinuspindi ng Office of the Ombudsman sa loob ng 6 na buwan si Silang Cavite Mayor Alston Kevin Anarna dahil sa alegasyon ng katiwalian. Ayon kay Mayor Anarna, nagulat sila sa ibinabang suspension order ng Ombudsman lalo't nasagot naman nila ang mga ibinibintang sa kanilang magkapatid. Ito ang balita ni Benedict Samson. Kahapon po nagulat po kami sa dumating po sa amin na balita. Wala po, usually po, kapag kakasuhan ka po, alam niyo po na kung ano po ikakaso po sa inyo. Papagalan kayo. Bibigyan kayo ng panahon para sumagot. Bibigyan kayo ng panahon para kontrahin yung akusasyon sa inyo. Pero ang nangyari po, alam niyo naman kung sino ang nasa likod po nito. Order na lamang mula sa Ombudsman ang dumating sa atin. Wala na pong kung ano-ano. Hindi na umano nabigyan ng pagkakataon para sumagot sa alegasyon si Silang Cavite Mayor Alston Kevin Anarna sa inilabas na kautusan mula sa Office of the Ombudsman kung saan sinususpindi siya bilang alkalde ng naturang bayan sa loob ng 6 na buwan. Kasama rin sa sinuspindi ng Ombudsman ang kapatid niya na si Nathaniel Anarna, ang Bids and Awards Committee Chairperson. Sa inilabas na desisyon ng Office of the Ombudsman, paglabag sa Republic Act 9184 o ang Government Procurement Reform Act at sa 2016 Revised Implementing Rules and Regulation ang nakitang dahilan para suspindihin ang magkapatid. Nagugat ito sa isinampang reklamo ng isang private citizen na nagngangalang Edgardo Arencio Bayan kung saan inaakusahan sila ng grave misconduct, serious dishonesty and conduct prejudicial to the best interest of the service dahil umano sa manumalyang pagbili ng mga ilaw at mga bulaklak na ginamit sa Silanggenyo Ball noong January 28, 2023. Ngunit ayon sa sinuspinding alkalde, nasagot na umano nila ang mga alegasyon na ibinibintang sa kanila. Alam niyo po yung audit observation memo na yan, o AOM, nasagot na po namin yan. Nakakapagtaka. Bakit naging basihan po yan para masuspend po tayo? Na kaya daw po tayo may preventive suspension. Ito po hindi pa po penalty. Tayo po sinuspend dahil daw po sa unang Silanggenyo Ball. Alam niyo po kung magkano po ang binibintang po sa atin na halaga? Isang 60,000, isang 90,000 pesos. Pinabulaanan din ni Anarna na nakinabang siya sa kaban ng bayan. Sinisigurado ko po sa inyo na kahit isang kuseng, hindi po ko kumita sa bulaklak at light na po yan. Yeah! 60,000 pesos at 90,000 pesos, hindi ko po sisirain ang pangalan ko sa lahat ng Silanggenyo. Kaya po, alam niyo po, nakakapagtaka, binabato po sa atin na ako daw po yung kurap. Binabato sa akin na ako po'y kumikita. Alam niyo po, kung kumikita ko at kurap po ko, bakit lahat ng binibili natin sa munisipyo mas mababa sa nakaraang administrasyon? Sinigurado rin niya na sasagutin ang akusasyon sa ilalabas nilang official statement sa darating na mga araw. Matapos namang lumabas ang desisyon mula kay Ombudsman Samuel Martires noong April 12, ay naisilbi na ito ng Department of Interior and Local Government o DILG noong Huwebes, April 25, 2024. Nanumpa naman bilang acting mayor si Silang Cavite Vice Mayor Edward Carranza at ang first councilor na si Mark Anthony Toledo bilang acting vice mayor ng Silang Cavite. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC na hindi pa pinal ang desisyon ng kanilang First Division sa pagdiskwalipika kay Cagayan Governor Manuel Mamba. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, magiging pinal lang ang desisyon kapag walang naihaing mosyon pagkatapos ng 5 araw. Ito ang balita ni Dante Amento.
Maghahain ng apela o motion for reconsideration sa Commission on Elections si Cagayan Governor Manuel Mamba sa Lunes, April 29. Yan ang kinumpirma ng abogado nito na si Attorney Romulo Macalintal sa UNTV sa pamamagitan ng text message. Kaugnayan sa pagdiskwalipika ng COMELEC First Division kay Governor Mamba dahil sa umano'y paglalabas o paggasta ng pondo ng pamahalaang pandalawigan na ipinagbabawal noong panahon ng eleksyon. Paglilinaw ng COMELEC, hindi pa naman pinal ang disqualification ni Mamba. Inuulit natin, ito ay hindi final and executory. Ito ay subject sa motion for reconsideration. Subalit magiging pinal ito kapag walang naihaing motion pagkatapos ng 5 araw pagkatanggap ng kampo ni Governor Mamba ng desisyon ng COMELEC. Ini-issue po ang writ of execution kung walang na-file na motion for reconsideration at naging final and executory ang decision doon sa 5 araw na binabanggit ko. Kasunod nito ay mapipilitang bumaba sa pwesto ang gobernador. Ang Department of the Interior, ang Local Government o DILG naman ang mangunguna kung sino ang iuupong bagong gobernador ng Cagayan. Batay sa rules, masusunod ang law of succession, kaya ang vice-gobernador ang posibleng pumalit sa gobernador. Nangyari na ito nang idiskwalipika ng COMELEC si Albay Governor Noel Rosal. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handa si US President Joe Biden na harapin si Donald Trump sa isang election debate. Karaniwang isinasagawa ang presidential debate sa pamamagitan ng isang non-partisan commission. Sa mga nakalipas na linggo, pinipilit ni Trump at campaign representative nito si Biden na agahan ang pagdaraos ng debate kaysa sa itinakdang schedule ng debate commission. Nagbabala si US Secretary of State Antony Blinken na gagawa ng hakbang ang Washington kung hindi titigil ang China sa pagsusupply ng items sa Russia kaugnay ng pag-atake nito sa Ukraine. Ayon sa US top diplomat, binigyang diin ito sa kanyang Chinese counterparts na pinalalala ng China ang pinakamalaking banta sa European security mula Cold War. Hindi naman ito idinitalye kung ano-anong hakbang ang gagawin ng Amerika. Bumisita muli sa China si Blinken sa ikalawang pagkakataon ngayong taon upang paigtingin ng dialogo at diplomasya matapos ang matinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa noong nakalipas na taon. America will always defend our core interests and values. In my discussions today, I reiterated our serious concern about the PRC providing components that are powering Russia's brutal war of aggression against Ukraine. Fueling Russia's defense industrial base not only threatens Ukrainian security, it threatens European security. Niyanig ng magkakasunod na lindol ang Taiwan ngayong araw, April 27, 2024, ayon sa Island Central Weather Administration. Umabot sa 6.1 magnitude ang pinakamalakas na naranasan at may lalim na 24.9 kilometers. Nangyari ito kaninang alas 2:21 ng madaling araw sa Kapitolyo ng Taipei, Taiwan. Wala namang tsunami warning na inaasahan sa kabila ng mga napaulat na sunod-sunod na pagyanig ng lupa. Balik public engagement na si King Charles sa susunod na linggo. Ito'y matapos kakitaan ng British monarch ng progress sa kanyang cancer treatment ayon sa Buckingham Palace. Gayunman, hindi pa inaasahan ang lubusang pagbalik sa official engagement ng hari. Sisimulan ito sa Martes, April 30 sa pamamagitan ng isang symbolic trip sa isang cancer treatment center. Samantala, kasama sa summer plans nito ang isang state visit kung saan magiging abala sa pag-host o pag-estima sa Emperor at Empress ng Japan. Simpleng lagnat at paulit-ulit na pamamaga ng lalamunan. Posibleng dahilan ang pagkakaroon ng bacterial infection sa tonsils na naihahawa ang ibang tao pagka nalanghap sa hangin. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Well, tonsillitis is an infection. So there's an infection in your tonsils, causing problems like fever and sore throat.
Ayon sa isang pediatric ENT specialist na si Dr. Claydine Marie Antoinette Barrientos ng Makati Medical Center, maaaring malanghap sa hangin at maipasa ang bacterial infection ng tonsillitis. Aniya, mas madaling kapitan ng bakterya ang mga bata dahil sa immature pa ang immune system nito. Mas madalas lang siyang nakikita sa mga bata. Mas madalas na ang nagkaka-infection ng tonsils nila is children. Mas mababa kasi yung immune system ng mga bata. So yung basic immune system nila, medyo hindi pa ganun ka-mature. Kadalasan yung kanilang tonsils, mabilis ma-infect. Nakakahawa siya. And also, yun yung isang reason kung bakit madalas siya sa bata. Kasi pag pumupunta sa school, minsan hawa-hawahan sa school. Kaya ang main na problema talaga sa bata is usually respiratory tract problems. Part kasi yung tonsils, nung nandun siya sa may respiratory tract natin. So, sa hangin siya talaga nakukuha. Dagdag pa nito, maaari ring magkaroon ng rare complications sa puso at kidney na dulot ng bakterya dahil sa tonsillitis. May specific type ng tonsillitis na yung bacterial yung nagkakause and may specific bacteria na pwede kasing mag-complicate siya sa heart or even sa kidneys. So, it's a common but rare. It's a rare complication of yung bacterial tonsillitis talaga. Alamin ang iba pang detalye ukol sa pediatric tonsillitis. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mapapanood na ngayong linggo sa SM Mall of Asia Arena ang 12th installment ng Wish Date na pinamagatang Unexpected. Ano naman kaya ang mga dapat abangan ng ating mga wishers? Ito ang balita ni Catherine Brown. Love beyond boundaries. Hanggang saan ka kayang dalhin ng pagmamahal? Paano kung ang pag-ibig na nabuo ay yung hindi nyo inaasahan? Handa mo bang gawin ang lahat sa ngalan ng pag-ibig? Sa darating na 12th installment ng Wish Date Concert na may pamagat na Unexpected, matutunghayan na ang inaabangan at kakaibang love story na magpapaiyak, magpapakilig at magpapaibig sa ating mga wishers. Starring promising actors Kate Yalong, TJ Marquez, Riza Fokerson, Tim Tupil at Jameson Blake. Ayon kay TJ Marquez, magkahalong excitement at kaba ang kanyang nararamdaman dahil first time niyang gagawin ang live acting. Ayun, kinakabahan ako. To be honest, kinakabahan ako kasi baka mamaya kumaway ako sa audience, ganyan. Or baka pag nagsigawan sila, mangiti ako. But ito, nagkaroon kami ng rehearsal before the show. Meron kaming practice. Hopefully, maging successful naman ang first time ko mag-live show sa 28. Dagdag pa nito na iba talaga ang concept na ginagawa ng Wish sa bawat shows na pinapalabas nila. Every time na may gagawin ako sa Wish Date, tsaka kahit napapanood ko yung mga ibang ginagawa nila, nakakatuwa yung concept nila because hindi lang siya basta gumawa lang sila ng storya, but it's very relatable at saka talagang mamumove yung audience, talaga affected lahat kasi maganda yung bawat eksena, kaya hindi mo pwedeng palampasin yung mga scenes na gagawin namin kasi hindi mo ma-appreciate yung film kapag may pinalampas ka. Todo rin ang preparasyong ginagawa ni Kate Yalong para sa Wish Date na ito. Yung very pinaka na preparation ko for this role na to is very different dun sa ginawa ko sa Araneta, which is sa Invisible. Ngayon naman, iba kasi ngayon more on I have lines na talaga. Before, mas konti yung lines ko, so I need na prepare talaga. Prepare ko talaga yung sarili ko for the scenes. Need ko talaga, memorize ko talaga yung mga lines dahil iba talaga on stage kesa sa film. Samantala, para naman kay Haki, na ilang beses nang napasama at nag-perform ng live sa Wish Date. So this time, expect siguro po ng mga wishers sa mga tao is unexpected performances from me and other artists po.
Abangan din ang live performances na lalong kukuha ng loob ng ating mga wishers at hindi makakalimutan. Kabilang sa mapapanood ng live sina Asia's Limitless star Julian San Jose. Alternative pop rock powerhouse Six Cycle Mind. Singer-songwriter Arthur Miguel. At tayo ay sasayaw sa kulog at ulan, iikutin ang tala at buwan, habang tayo ay naliligaw, pakinggan ng puso, wag nang bibitaw. Up-and-coming singer na si Haki. At ang OPM band na Cup of Joe. Magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin, di pinapansin, ika'y paikutin ng daan, sa gitna man ng daan. Isang tulog na lang at mapapanood na ngayong darating na linggo, April 28, 2024, alas 7 ng gabi sa Mall of Asia Arena. Para sa iba pang updates, bisitahin lang ang social media pages ng KDR Music House. Catherine Brown, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Labing-siyam na sasakyan nagliyab at nasunog sa parking lot ng NAIA Terminal 3. Dalawang motorcycle rider na huling dumaan sa EDSA busway, nagtangkang tumakas at muntik pang makasagasa ng mga enforcer. Vice President Sara Duterte hindi magpapaapekto sa mga pahayag laban sa kanya ni First Lady Liza Araneta Marcos. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos formal nang nagsimula. As the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, I officially declare the Philippines-United States exercise Balikatan 39-2024 open. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. walang nakikitang dahilan upang palitan bilang Education Secretary si Vice President Sara Duterte sa kabila ng hindi pagkakaunawaan nito kay First Lady Liza Marcos. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o corrupt, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun sinlay. Hindi ganun sinlay, Sara. Mga pulis na hindi susunod sa polisiya kaugnay sa tattoo ng PNP, pinayuhan na mag-resign na lang. Remember, nung pumasok ka sa PNP, expected na sumunod ka po sa policy at rules ng regulation ng isang organization po. If you cannot follow regulation, then maluwag po ang pinto ng PNP para po kayo ay mag-resign. Halaga ng pinsala sa nangyaring sunog sa parking lot ng NAIA Terminal 3 umabot na sa higit 20 milyong piso ayon sa Bureau of Fire Protection. Kumpanyang nag-ooperate ng parking lot, tiniyak ang pagbabayad ng danyo sa mga may-ari ng nasunog na sasakyan. That is the commitment that they gave also to MIA, that they will not shy away from the liability, if any at all, dito sa pangyayari ito. Biglang pagdami ng Chinese maritime militia vessels sa West Philippine Sea isang linggo bago ang balikatan exercise na monitor ng Philippine Navy. So there's been a surge in the presence of the maritime militia, specifically in Baholi, Masinloc, and Pag-asa. This coincided with the launching of Balikatan.
Department of Information and Communications Technology o DICT makikipagtulungan sa mga otoridad hinggil sa investigasyon ng umano'y deepfake audio ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. It is fake. It is not the President's voice. Pagbabawal sa mga motorsiklo na dumaan sa mga flyover at underpass, pinag-aaralan ng MMDA kapag naglagay ng motorcycle lane sa EDSA. Kasama po sa pinag-aaralan namin yan na kung bibigyan natin ng motorcycle lane, hindi na po sila papayagang dumaan sa overpass at underpass. So, diretso po sila. Probisyon na itaas ang multa laban sa illegal parking, hindi inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para patuloy ang magandang serbisyo ng ating pamahalaan ay hindi ko pinayagan ang Joint Traffic Circular No. 01 ng Metro Manila Council tungkol sa probisyon na tataasan ang multa para sa mga illegal parking. Mamahaling villa sa loob ng Pogo Compound sa Tarlac, ininspeksyon ng ilang senador at Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ilang Pilipino na nare-rescue palipat-lipat lang umano ng Pogo. Yung iba na pupunta sa mga online lending applications. Napapansin din natin na may mga tendency din to do scam. So, yun nga po kinakatakot din po ng PAOK na baka dumating ang panahon na yung mga scammers po homegrown na. Red at yellow alerts sa supply ng kuryente. Posible pa ring maranasan hanggang sa kalagitnaan ng Mayo ayon sa Department of Energy. The supply cannot keep up with the increasingly higher demand. So we continue to ask the public to practice conservation and energy and efficiency measures, especially during the peak hours. Immigration consultancy firm na sangkot umano sa illegal recruitment, ipinasara ng Department of Migrant Workers. Ito ay acts of recruitment without a license. Maraming nakasabit doon sa pader nila, sa dingding nila. At wala ni isa doon sa mga nakasabit na mga certificate, walang license from the DMW. So, this is simply illegal recruitment under the law. Nationwide protest para sa dagdag sahod, isasagawa sa Mayo 1. Ang call namin ay isang nationwide mobilization of all workers na in general, dahil nga ang main focus is wage increase, yung dahilan ng aming sabay-sabay na pagmamarcha. Mga opisyal ng pamahalaan na makikipagtulungan sa International Criminal Court investigators kaugnay sa war on drugs ng nagdaang administrasyon, maaaring makasuhan ayon sa Department of Justice. There are certain provisions under Republic Act 6713, which is the conduct of public officers. So these are ethical guidelines followed by all public officials. And obviously, if you go against the policy, it will be found under those provisions, no? The liabilities. Lisensya ni Apollo Kibuloy para magmay-ari ng baril, pinawalang bisa ng Philippine National Police. Wherefore, foregoing considered, the license to own and possess firearms and firearms registration of Apollo Carion Kibuloy are hereby revoked immediately. Further, the next of kin, nearest relative or legal representative of Apollo C. Kibuloy or any other person is directed to deliver the same, the firearm shall be confiscated for proper disposition. Dalawang SUV na sangkot sa Shabu sa Alitagtag, Batangas, negatibo sa drug residue. Mga may-ari ng sasakyan, kilala na. Pagtalakay sa posibleng visiting forces agreement sa pagitan ng Pilipinas at France, isasagawa sa Mayo. At komunikasyon at pagsunod sa instruction sa panahon ng sakuna, binigyang diin sa UNTV Rescue Jamboree. At sa salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16, na nagsasabi,
Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dadis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang hapon.